Alright, good afternoon mga kabakyard. Welcome back po uli dito sa ating crayfish backyard. Ayan, nakikita nyo po, marami tayo dyang mga artificial grass. Sa mga nagtatanong po kung ano yung ginagamit ko sa mga previous video ko, marami pong comment. May nagtatanong kung ano daw ang hides na ginagamit ko para sa mga craylings. Ayan po, pag maliliit pa po sila, artificial grass po. Ayan, nabibili po yan sa Shopee, sa Lazada. Madami po yan mga kabakyard. Mas maganda po kasi ito, kasi yung mismong ilalim ng mga dahon is napapagtaguan nila. Ayan, makikita nyo mga kabakyard, nandiyan po sa ilalim yung mga craylings natin na mga maliliit pa. Ayan po, ayan. So kung makikita nyo, sa mga ilalim po nyan, madami din po. And then pag may medyo malalaki na po, mga nag-abot na ng 2 inches, tsaka ko na po sila aalisin dito. Check natin, mga ilalim may malalaki po dito. Ayan mga kabakyard, ayan o, nasa ilalim po nagtatago yung mga malalaki. Ayan, madami pa po yan. Nandito yung iba. Ayan, sumisilong po sila dyan mga kabakyard. Pero pag napansin ko po, madilim, hindi natin makikita yung iba, nandito sa gilid. Pag mayroon na po tayong mga umabot na po ng 2 inches mga kabakyard, ay dahan-dahan ko na po inaalis, kasi kinakain nila yung mga maliliit pa. Minsan pinapatay nila, binubuli nila, tinatanggalan ng kagat. So pwede ko na po yun i-separate, at gagawan ko naman ng sariling hide. So yung po ngayon ang i-share ko po sa inyo kung anong hides naman ang gagamitin ko para sa mga medyo malalaki na, or yung mga tig 2 inches na mga kabakyard. Okay, so ayan mga kabakyard, meron ako dito nga mga PVC. Ito po, ayan. Ito po ay blue pipe, or yung PVC pipe na ginagamit sa tubig, na ang sukat po nito ay 1/2 po ang butas. So nabibili ito sa mga hardware na halagang tig 60, 65 hanggang 70 po ang isang mahaba nito. So kinakat ko po to sa 3 inches na haba. Yung haba po nito ay 3 inches. Uniform po, ayan. And then pag nakat ko na, ayan, marami pa ako nakat dito, may isang tabo to. And then pagkasama-samahin ko naman sila mga kabakyard, ayan po, ayan, tatali ko lang sila. Kung meron kang strap na available, mas madali po yun. Naubusan lang ako ng strap, kaya ang gamit ko ay yung nylon or yung tansi. Pag sasama-samahin ko sila ng tig-5 lang mga kabakyard, hindi ko po sila pinagsasama ng sobrang madami, kasi minsan binubuli pa rin nila yung mga katabi nila dyan. So yung iba nangyayari 3 o 4 na butas, wala pong nakakapasok dyan, isa lang na malaking craylings. So ang gagawin ko, pag ihiwa-hiwalayin ko by group po yung mga yan, ihiwalay ko lang to. Yan, may mga ganyan, para may distansya po ang paglagay niyan sa doon sa mga pond natin or sa aquarium. Okay, ganyan lang po mga kabakyard ang mga hides ko para sa craylings po na 2 inches na ang size pataas. Hindi na po kasi sila minsan nagkakasya doon sa grass natin, or yung sa artificial na grass. Ayan, ayan, sana mga kabakyard may na-share ako sa inyo, kasi marami po talaga nagtatanong nito. Kaya lang hindi po ako nakakagawa ng video nitong mga nakaraang araw, at sobrang nabibisi po tayo. So ayan, sana nasagot ko po yan mga kabakyard. Pag 2 inches pataas, ito na po yung gamit kong mga hides. Pero kung mga bagong craylings pa lang, up to 1 inches or 1.5, ayan, artificial grass po ang ginagamit ko. Ayan mga kabakyard, diyan sila, nagsisiksik lang sila sa mga dahon-dahon. Kailangan gumawa ng maraming maliliit na butas-butas. Dati kasi gumagamit po ako ng mga straw, kaya lang minsan pag natatanggal yung mga straw, nagkakalat.
lumulutang. Pero sa ganito po, na try ko, maganda po, maayos din naman ang resulta. Ayan, sisiksikan lang po sila mga kabakyard. Ayan, okay. So yun lang mga kabakyard, mabilisan lang po ang video natin at kailangan ko pang tapusin yung iba kong mga ginagawang heights at kailangan kong i-separate dito yung mga tig 2 inches na. Okay, thank you mga kabakyard. Kung umabot ka po sa video ito, sa part na to, please pakishare na lang po ng ating video at para mayroon pa po tayong mga tulungan na iba na mga bago lang sa pag-crayfish. Thank you mga kabakyard. Out.